Sa video na ito is tatalakayin natin ang extension wire. So, extension wire, pinaka-importanting electrical materials na ginagamit natin sa bahay. So, ito din yung nagkukos sa atin ng mga aksidente, lalo na yung sunog, yung minsan nakakapatay pa ng tao. So, napaka-critical ng pagpili ng anong mabuting extension wire at anong yung pinaka-importante ay pinaka-safe na extension wire. So, merong dalawang klase ng extension wire. So, yung standard at saka substandard. So, ngayon ay alamin natin kung paano malaman natin yung ano yung standard at saka substandard. So, kadalasan ang batayan lang natin sa isang substandard at saka standard ay yung marking, di ba? Meron siyang ICC marking or anong marking pa yan, international ba? Halimbawa ito, meron siyang certified. So hindi na natin yan titignan dahil pwede kasi niyang mapiki. So kahit yung ICC is pwede niyang mapiki. So ano ang gagawin natin para malaman natin kung ano yung substandard at saka standard? So tuturuan ko kayo ngayon. So napaka-importante ng video na ito dahil napaka-crucial ng isang extension wire. So unang gagawin natin is kailangan natin makita yung sa loob. So hindi parehas sa bumili ka ng damit, makikita natin yung tela, mahawakan natin. So malalaman natin kung good ba yung materials o hindi. Dito sa extension wire ay iba dahil kailangan nating tingnan yung sa loob talaga kung anong nasa loob. Okay, so tingnan natin. Una nating tingnan is ito. So ito ay kilalang brand dito sa Pilipinas, pero hindi ko na lang sasabihin kung anong brand ito, pero titignan natin kung ano yung nasa loob niya. Okay, so tinanggal ko ng screw nito. So yan. Okay, now so para malaman natin kung substandard at saka standard yung outlet natin or mababa yung quality or hindi, ay dalawang klase. So unang palatandaan natin is yung wire. So itong wire, halimbawa yan, ito yung pinaka-importante nating tignan dahil dito nakasalalay kung substandard or standard yung extension wire na ginagamit natin. So hindi yan sa design, hindi yan sa laki, hindi yan sa outlet, plastic, hindi dyan yung batayan ng standard at saka substandard. So yung wire ang pinaka-importante dahil meron tayong tinatawag na standard na EWG, size yan ng wire. So yung standard talaga ng wire pambahay is number 14. Pwede din gumamit ka ng number 16 or number 18, pero yung number 18 is hindi na siya masyadong safe. So now tignan natin kung anong EWG, anong size ng kanyang wire. So dito natin yan malalaman. So kadalasan kasi pag ganyan, hindi natin masyadong nakikita. Okay, yan, halimbawa yan, makikita nyo, diba? So hindi natin masyadong nakikita yung wire. So ngayon, para mas malaman natin kung ano yung anong size ng kanyang wire, ay tingnan natin dito. So putulin natin to, sacrifice natin to na extension wire para mas makita natin kung ano yung anong size ng kanyang wire. Dahil nga pwede ka naman magsabi ng nakalagay dito na anong size, pero hindi naman talaga yung size dahil hindi naman talaga natin makikita yung anong size ng wire. Ang nakikita lang natin is yung insulation nya. Ito, insulator lang nya. So wala tayong idea kung anong size yan. So ngayon is babalatan natin at i-compare natin dito.
Okay. Okay, so ito yung wire nya. Kita nyo yan. Okay. Yan. Okay, now, tingnan natin to. So, ito is made in China. Yan, pakita natin. So, yan, made in China yan. Distribute ito sa Manila. So, parang yung dito sa Pinas is middleman na siya. So, ang manufacture talaga nito is yung sa China. Okay. So, now, ito yung sa outlet niya. Diba? Maganda siyang tignan. Yan po yung, so meron siyang naka-indicate dito kung anong size. So kung yan nakikita nyo, hindi nyo ba makita? So may nakalagay siyang 0.75 mm squared. So meaning number 18 to na wire. Pero wag nating sabihin itong number 18 talaga to kung hindi natin nakikita yung loob. So dahil pwede naman talaga lagyan mo ng number 18 na size. So hindi naman nila makikita yung wire na sa loob nito. So parang mas maganda talaga na tignan natin, tayo mismo ang makakita ng anong wire talaga siya. So tignan natin din. Meron din ako ditong hinanda na number 18. So ito yung number 18. Okay, 18 din ito, but i-compare natin kung pareho ba talaga siya. Okay. Okay. Yan. Yan, kita natin yan. Yan, dyan. Kung kita nyo. So, yan yung size ng kanyang wire. Okay, compare natin dito. Yan. Diba? Sobrang diferensya ng wire nito sa ito. Yan, kita nyo yan. So, para mas makita natin is cut natin to. Para mas ma-clear natin makita kung ano yung size niya. Okay. Yan. Ang hirap ng extension wire pag bibili ka is naka-cover siya. Hindi mo siya matitest o makikita yung loob. So napakahirap. Mahirap siyang, yun ang kanyang mahirap na part sa isang extension wire. Yan. Ito yung para mas magkuha natin. Ganyanin natin. Yan. Mas na-compare natin to. Now, malaki ang kaibahan niya. Kita nyo yan. So, masasabi ko na ito ay isang substandard at saka ito yung standard. Kita nyo yung wire niyan. So ito is feel ko number 16 to na wire, pero okay lang din yun dahil safe pa rin. Pero ito hindi to safe. Sobrang liit ng kanyang size ng kanyang wire, diba? Nag-compare natin dahil meron akong piniling number 18 wire. So sa hardware ito, compare natin kung number 18 ba talaga ito. Yan, kinuhumusga kung magka-size ba sila o hindi. But feel ko mas malaki itong kaysa dito number 18. So, tawag nito, pero you know, kita nyo yan, yung hibla. Ayan, focus ko. Kita nyo yung hibla nya. But personally, nakikita ko talaga mas maliit to kaysa dito. Pero pareha tong number 18. So masasabi kong hindi ito number 18, nasa number
22 yata to. Okay, so yun ang dapat nating malaman sa isang extension wire. So halimbawa lang, ito yung pinagana mo sa rice cooker, TV mo, ito na wire ang dadaan niya. Now, anong mangyayari? Siyempre, yung wire kasi is nagpo-produce kasi yan ng init. So, dahil nagpo-produce yan ng init, may possibility na masusunog yung loob. At ang napakadelikado pa niyan is hindi natin alam kung ano nangyayari sa loob dahil meron siyang insulator, hindi visible ang anong nangyayari sa kanya. So, kahit meron kang breaker, is yung breaker is ang nadidetect lang niya is yung sobrang tulad ng short circuit, yung sobra talagang power na short circuit. Pero ito is slowly siya, hindi mo malalaman, hindi siya diretso na meron siyang mangyari, masusunog siya, hindi. So baka mga months meron na siyang mga lost connection. So yun yung signs na meron na siyang mga sunog sa loob. So dapat alam natin kung anong bibilhin natin. So huwag tayong bumili dahil mura. So bumili tayo dahil safe siyang gamitin. Okay, so ito is 99 pesos to siya na outlet. Ito naman is 130 plus yata to. So 40 lang yung diferensya, pero malaki yung kapalit, di ba? Safe ng bahay mo, safe ng pamilya mo. Yan, kita nyo yan, yung wire nya sobrang liit compare mo natin dito. You know? Okay, so ganun lang.